Sige po, isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, bago po tayo magsimula sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, hayaan niyo po muna ang minsan ko pang basahin ang ating scripture reading. Gaya po ng ating nakagawian, ay babasahin po na ito na matatagpuan po natin sa ikalawang Samuel chapter 14, verses 28 hanggang 33. Basahin po natin siya sa Tagalog. 20 taon na natili si Absalom sa Jerusalem, na hindi man lang siya nakita ng hari. Minsan ipinatawag niya si Joab upang suguin sa hari. Ngunit hindi ito pumayag. Ipinatawag niyang muli ito, ngunit hindi rin siya sinunod. Kaya sinabi ni Absalom sa kanyang mga alipin, "Alam ninyo, may karatig akong bukid ni Joab na may tanim na sebada. Puntahan niyo ito at sunugin." Sinunog nga ng mga alipin ang bukid na iyon. Nagpunta nga agad si Joab kay Absalom at sinabi, "Bakit sinunog ng mga alipin mo ang aking bukid?" Sumagot si Absalom, 2 beses kitang pinakiusapang dalhin sa hari ang aking kahilingan sa kanya. Ngunit hindi mo ako pinansin. Bakit mo pa ako kinuha sa Gesur? Mabuti pang hindi na ako umalis doon. Dalhin mo ako sa hari ngayon din. At kung ako'y may kasalanan, handa akong mamatay. Nang marinig niya ito, nagpunta si Joab sa hari. At matapos nilang mag-usap, si Absalom ay pinatawag. Kumarap naman ito sa hari at buong pagpapakumbabang nagbigay galang at hinagkan siya ng hari. Muli tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na muli kaming makakapag-aral ng iyong salita. Patuloy na ikaw po siyang manguna sa buhay ng bawat isa, maging sa akin po, Panginoon, na maghahayag ng iyong salita. Patuloy na patawarin mo po ako sa anumang pagkakasala na aking nagawa ngayong umaga at patuloy na pakalinisin mo po ako upang maging pagpapala ang iyong salita, Panginoon. Gamitin mo po ako na maging instrumento ng pagpapala sa buhay ng mga kapatid kong ito. Ikaw ang siyang maitaas, Panginoon. Ikaw ang siyang makita ngayong umaga, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala, nawa, Panginoon, na patuloy na kumilos ang banal na Espiritu mo sa buhay po ng bawat isa. Sa iyo, Panginoon, pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay God's Design for the Family. Yan. Sino po sa atin dito ang nagnanais na magkaroon ng isang kumpleto at masayang pamilya? Ilan lang po ang merong nagnanais na gano'n? Ulitin ko po yung tanong. Sino po rito ang nagnanais na magkaroon ng isang kumpleto at masayang pamilya? Ayan, dumami na ngayon. Kala ko po ilan lang ang may nais na magkaroon ng kumpleto at masayang pamilya. At sa lahat po tayo, bukod sa yumaman, lahat tayo ay nagnanais na magkaroon ng isang kumpleto at masayang pamilya. Amen po ba? Amen. Amen. Yan, nakikita po natin dun sa picture. Yan. Gusto niyo po ba ng ganyang pamilya na masaya? Gaya nga po ng sinabi ni Dr. Martin Roth Dehan, ang nagtatag ng Our Daily Bread Ministry, yan, sabi po niya rito, "The nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home." Ang pinakamagandang bagay na maaari nating maranasan dito sa lupa na tulad ng nasa langit ay pagkakaroon ng isang masayang pamilya. Naniniwala po ba kayo dito? Pero dahil sa kasalanan, parang ang pagkakaroon ng isang masayang pamilya na walang gulo o hidwaan ay isa na lamang pangarap o imposibleng bagay. Yan. Sabi po dito, yan, alam niyo po ba na mayroon lamang 4 na chapters sa Biblia ang walang nagawang pagkakasala. Yan. Ito po ay ang Genesis chapter 1 and 2 and Revelation chapter 21 to 22. Yan. Yan, pakibasa na lamang po ninyo sa inyong mga tahanan kasi kung babasahin po natin ay medyo mahaba. Yan, basahin niyo po. Yan po yung mga chapter na walang pinanggit na pagkakasala. Yan, sa lahat po, kung babasahin natin ang buong Biblia, yan lamang po yung book at chapter na walang binanggit ang pagkakasala. Yan, sa Biblia ay ipinakita ang malaking epekto ng kasalanan sa pagkasira at pagkawasak
ng pamilya. Ngayong umaga po, pag-aaralan natin sa about family matters. Yan, gaya nga po ng mga na-speak ni Pastor ng mga last Sunday about family. At ngayong umaga po, yun din po ang ating pag-aaralan. Yan, tragic stories about families in the Bible. Yan. Ito po yung mga, sa Biblia, meron pong mga nangyari. Yan. Una po, yan, pagkatapos ng magkasala ni Eva at Adan, ano ang sinagot ni Adan nang tinanong siya ni Yahweh kung kumain ba siya ng bungang ipinagbabawal niya? Ano po yung ginawa ni Adan? Kumain po ba siya? Kumain po ba si Adan? Diba? Kumain po ba siya? Hindi. Diba ang ginawa niya? Diba sinisi niya si Eva? Ayan. Imbis na aminin niya ang kasalanan ginawa niya, sinisi niya si Eva sa kanilang pagkakasala. Diba? Pakikita natin itong si Adan, nilinis niya yung kanyang sarili. Dahil dito sa bayan to, kaya ako nagkasala. Diba? Yan po yung una. Yan. Pangalawa po, yan. Ano yung nangyari sa unang magkapatid? Sino po yung unang magkapatid? Sino po yung anak ni Eva at Adan? Ayan, kala ko po, hindi niyo po alam yan. Si Cain at saka si Abel. Yan, pinatay ni Cain si Abel. Bakit po? Dahil mas nalugod si Yahweh sa handog ni Abel kesa sa handog niya. Yan po yung pangalawa. Makikita po natin, pinatay ni Cain itong si Abel. Pangatlo po. Ikatlo, yan, nang pumayag si Abraham, nagawing asawa si Hagar upang sila ay magkaanak, ano po ang nangyari? Yan, ano po yung nangyari? Diba? Di nagtagal, inutusan niya si Sarah inutusan ni Sarah si Abraham na palayasin si Hagar at Ismael dahil ayaw niyang makibahagi si Ismael sa mamanahin ni Isaac pagdating ng panahon. Yan po yung pangatlo. And pang-apat po, yan, ito naman yung story ni Isaac and Rebecca. Yan. Ika-apat, may kanya-kanyang paborito sina Isaac at Rebecca na anak. Sino po rito ang mga nanay na may favorite na anak? Ayaw umami. Yan. Sino po rito ang may favorite sa mga anak? Diyan yung mga anak. Yan. Meron po ba kayong paborito? Wala. Dapat yun wala. Ayan. Okay, makikita po natin din sa story po ni Rebecca at saka ni Isaac. Mas paborito ni Isaac itong si Esau. Yan, samantalang si Jacob naman, ang paborito, mas paborito ni Isaac si Esau, samantalang si Jacob naman, ang paborito ni Rebecca. Di ba may favorite silang parehas? Di ba? Dahil dito, nagkaroon ng hidwaan ang magkapatid habang lumalaki. Biruin niyo po dahil sa favoritism, meron ng problem. Diba? Baka mamaya, ganyan na rin pala yung nangyayari sa loob ng pamilya natin. Dahil favorite natin si Bunso, baka yung panganay nyo nagtatanim na pala ng galit, ng sama ng loob. Dahil favorite si gitna, minsan nga sabi, mas kawawa daw po ang nasa gitna. Tama po ba? Sino pa mas kawawa? Bunso? Sabi nila, mas kawawa daw yung nasa gitna kasi wala siyang pupuntahan. Diba? Kasi si Bunso, favorite ni nanay, si panganay, favorite ni tatay, si gitna, wala. Diba? Minsan, mas kawawa si gitna no? Kaya dahil dito, nagkaroon ng hidwaan ang magkapatid habang lumalaki. Dumating ang panahon na kailangang umalis ni Jacob sa kanilang tahanan upang takasan ang kasalanan niya kay Esau. Di ba meron ginawa itong si Jacob kay Esau? Di ba nagpanggap siya na siya si Esau? Di ba? Sunod po. Ayan, ito po ay mababasa natin sa Genesis chapter 25 verse 28. Sabi dito, higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau. Palibasay, kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebecca. Yan. Ikalima po, dahil sa paraan ng pagpapalaki kay Jacob, yan, namanap po ni Jacob ito. Diba? Dahil sa favoritism, namanap po ito ni Jacob. Yan. Tila namana rin niya ang pagkakaroon ng paborito. Yan. Diba? Ito po yung story ni Joseph. Sa 12 niyang anak na lalaki, sino ang favorite niya? Si Joseph. Diba? Dati siya ang favorite, ngayon may favorite din siya sa kanyang mga anak. At ito ay
Si Joseph. Ayan. Dahil dito, ano yung nangyari kay Joseph? Dahil favorite siya ni Jacob, nainggit na naman yung kanyang mga kapatid. Diba? Dahil dito, kinamuhian ni Jose ang kanyang mga kapatid at ayaw siyang pakisamahang mabuti. That's favoritism, di ba? Nagkaroon ng galit, nagkaroon ng inggit itong mga kapatid. Sabi po sa Genesis chapter 37 verse 3, mas mahal ni Israel. Yan. Dito po ay binanggit na yung Israel. Pero si Jacob din po yan, kasi nabago na po yung name niya. Yan. Mas mahal ni Israel, si Jose, kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siya ng pakisamahang mabuti. Dahil sa pagkamuhi ng mga kapatid ni Jose, sa kanya ano po yung ginawa nila? Sino po yung nakakaalam ng story ni Joseph? Ano po yung ginawa ng mga kapatid ni Joseph sa kanya? Napag-isipan na lang nila na ibenta siya bilang alipin. Napakatindi, no? Dahil lang sa inggit, dahil lang sa galit, walang kapatid. Diba? Ibinenta niya bilang alipin. Sa gayon, nalayo siya sa kanyang pamilya ng higit 13 taon. Pinuin po natin yun, 13 years, nalayo si Joseph doon sa kanyang pamilya. Yan, ilan lamang ito sa mga pamilya sa Biblia na makikita natin sinira ng kasalanan. Diba? Napakarami pa po, pero ito ay iilan lamang na makikita natin na mismo sa Bible, nandoon yung pagkasira ng pamilya dahil saan daw po? Dahil sa kasalanan. Dahil sa, ano yung Simeon? Dahil sa inggit, dahil sa galit, di ba? Makikita po natin, kung titignan natin, parang lagi pumapasok yung galit no? Di ba? Yung inggit. Di ba? Yung kay Cain, inggit, galit, di ba? Makikita po natin, yan yung kasalanan na nagawa. Yan, sabi po rito, yan, sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, 3, go! Yan. At isa pa sa mayroong hindi masayang pangyayari sa kanyang pamilya ay si Haring David. Sino po nakakilala kay King David? Dalawa lang po, pinakakilala kay King David. Ayan, okay, di ba? Kilala natin si Haring David. Di ba siya po yung sumulat ng Revelation. Then, Psalms po. Di ba? Ayan. Bagaman si David ay kilala, ayan, kilala po si David bilang a man after God's own heart. Hindi rin siya nakaligtas sa pagkakaroon ng dysfunctional o broken family. Piruin mo, hari na siya, di ba? Pero hindi rin siya ligtas na magkaroon ng dysfunctional o broken family. Ayan, para po mas lubos nating maunawaan ang pamilya ni Haring David, tingnan natin ang kanyang family chart. Ayan. Simulan natin sa kanyang mga naging asawa. Ito po yung mga naging asawa ni David. Ang dami, no? Ayan. Doon po sa lugar ng Hebron, ang mga naging asawa niya po, si Michal, si Abigail, si Ahinoam, si Maaka, si Hagit, si Abital, si Egla. Yan. Yan po yung mga napangasawa ni David doon sa lugar ng Hebron. Basahin niyo na lamang po doon sa inyong mga tahanan yung mga verse kasi medyo mahaba po yan. Pakabutin tayo mamaya gabi pa. Yan. Doon naman sa lugar ng Jerusalem, si Bathsheba. Kilala niyo po si Bathsheba? Sino siya? Siya yung nag-akit kay David. Diba? Para magkasala itong si David. Okay. Tapos yung concubines, yan, ibig sabihin po ng concubines, hindi lang po siya isang tao. Sabi po doon, mga asawang lingkod. Marami pa. Akala nyo, ito lang marami pa. Kasi sa panahon na yon, yung mga asawang lingkod, pwedeng asawahin. Kaya ang daming napangasawa pa. Bukod po dito, marami pang concubines. Mamaya po, mas palalaman natin ano ba yung concubines. Okay? Kaya sabi ko sa 2 Samuel chapter 3, verse 2 and 3, samantalang nasa Hebron, ito ang mga naging anak na lalaki ni David. Ang panganay ay si Amnon, na anak niya kay Ahinoam, si Quinib, na kilala sa Daniel, pero hindi po si Daniel na yung sa kulungan ng Lions din, Iba pong Daniel po ito. Ang sumunod na anak naman kay Abigail, ang balo ni Nabal, ang ikatlo is Absalom, na anak kay Maaka,
na anak ni Talmai na hari sa Gesur. Si Adonias, ang ika-4, anak niya kay Hatit, ang ika-5 si Sepachas, anak niya kay Abital, at ang ika-6 ay si Itrim, anak niya kay Egla. Ang mga ito ang naging anak ni David sa Hebron. Dami, no? Bukod sa asawa, napakarami pang anak nitong si David. Gusto niyo po ba ng ganito? Ayun naman, di ba? Bawal po. Ayan. Sa panahon natin ngayon, bawal na po ito, ha? At ito naman po yung mga naging anak ni David. Siyempre, kung meron siyang asawa, meron din siyang mga anak. Ayan. Kay Ilican, walang kong nabanggit na anak. Kay Abigail, ang naging anak niya po ay sino? Si Gilead. Kay Ahinoam, si Amnon, si Maaka, kay si Absalom, at si Tamar yung kanyang naging anak. Kay Hagit, si Adonijah, kay Abital, si Shepataya, kay Egla, si Etrim, kay Bathsheba, first baby. Wala pong binanggit na pangalan. Bakit? Kasi pinatay kagad ito. Diba? Ayan. At si Solomon. Ayan. Makikita po natin, si Solomon po ay anak kay Bathsheba. Bakilala niyo po si Solomon? Alam ko, hindi nyo rin kilala eh. Ayan. Sa concubines, wala pong binanggit na nagkaroon siya ng anak. Okay? Ngayon po ay nalaman na natin ang mga naging anak at asawa ni David. Ipinakita natin ito upang magkaroon tayo ng ideya kung anong klaseng pamilya ang mayroon si David. At kung ano yung matututunan natin sa kanya bilang magulang. Ang sabi nga po sa Roma chapter 15, verse 4, anumang nasa kasulatan, noon pang una, ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng tinatawag nating pamilya? What is family? Sabi po rito, the family is the foundational institution of society ordained by God. It is constituted by marriage and is composed of persons related to one another by marriage, blood, or adoption. Dapat natin tandaan na ang Diyos ang lumikha ng pamilya. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Yan. Sabi po rito, it is God who created the family. Ano nga ba yung original na disenyo ng Diyos sa isang pamilya? Yan po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Una po, ang pamilya ay disenyo ng Diyos na binubuo ng isang lalaki at isang babae na ipinag-isa niya sa pamamagitan ng kasal. God designs for the family, one man and one woman united by marriage. Sabi po sa Matthew chapter 19, verse 4 and 5, sumugot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa? Nasa kasimula ba'y nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Sabi po sa Matthew chapter 19 verse 6, hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Makikita natin, bagaman pinahintulutan ng Diyos si David na magkaroon ng maraming asawa, hindi ito original na disenyo ng Diyos para sa kanyang pamilya. God's original intention was for one man to be married to only one woman. Noong una pa lamang ay nagbabala na ang Diyos patungkol sa pag-aasawa. Pag-aasawa ng marami ng isang hari. Ito po ay pamabasa natin sa Deuteronomy chapter 17, verse 14 hanggang 17. Sabi po rito, 14 and 17. Yan, sabi rito, kapag kayo'y naroon na at naninirahan ng maayos sa lupain ibibigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh, makakaisip kayong magkaroon ng hari tulad ng mga bansa sa paligid ninyo. Hindi siya dapat mag-asawa ng marami at baka siya makalimot kay Yahweh.
ni hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng paghahari. Kung maalala po natin, ang anak po ni Haring David na si Solomon. Yan. Kilala niyo po si Solomon? Meron po siyang 1,000 asawa. Diba? Kaya pa po ba yun? 1,000 asawa na naging dahilan ng pagtalikod niya kay Yahweh. Yun yung naging reason kung bakit siya tumalikod sa ating Panginoon. Diba? Daming asawa ni Solomon, 1,000. Yan. Bakit nga ba pinahintulutan ng Diyos noon sa lumang tipan ang pagkakaroon ng maraming asawa ng isang lalaki? Yan. Sige po, papaliwanag natin. Baka mamaya kasi mamali po kayo ng ay, pwede pa na mag-asawa ng marami kasi sinabi sa Bible, Solomon nga, 1,000 yung asawa ko, 2 lang naman. Diba? Ano lang naman ako, 2 lang naman ako. Hindi po. Yan. Bakit nga ba pinahintulutan ha? Yan, sa lumang tipan na si Solomon ay magkaroon ng maraming asawa o bakit pinahintulutan na ang mga lalaki ay magkaroon ng maraming asawa? Sabi dito, why did God allow polygamy? Yan, ibig sabihin po nun is polygamy, yan nga, pagkakaroon ng maraming asawa. In the Old Testament, God may have allowed polygamy to protect and provide for the women who otherwise may have been left destitute. A man will take multiple wives and serve as the provider and protector for all of them. Dapat nating maunawaan na ang mga babae noong unang panahon ng lumang tipan ay walang masyadong karapatan. Yun po yung reason. At kakayahan upang buhayin ang kanyang sarili. Parang sa panahon ng lumang tipan, ang mga babae mahihina. Ngayon po ba mahihina na? Hindi, pagkakapan ng mga unang hindi. Di ba? Yan. Yan. At kakayahan upang buhayin ang kanyang sarili. Hindi tulad sa panahon natin ngayon, sila ay umaasa lamang sa kanilang mga ama o kapatid na lalaki upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Upang maprotektahan ang mga kababaihan sa pang-aalipin at prostitusyon. Sila ay pinapayagang maging asawang lingkod. Kapag sila ay nakasal na sa isang lalaki, ang asawa ng lalaki ang may responsibilidad upang tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Yun po ang reason bakit pinapayagan po na mag-asawa dahil nga sa panahon noon, parang ang babae mahina. Okay, sabi ko rito, just because God allows a sin for a time, it does not mean God is pleased with it. God has shown that having multiple wives causes great problems. Bagaman pinahihintulutan ng Diyos ang pagkakaroon ng isang lalaki ng maraming asawa, hindi natin maikakaila na hinayaan rin ng Diyos na makita natin ang mga problemang hatid ng pagkakaroon ng maraming asawa. Makikita din natin na nagsimula ang trahedya sa pamilya ni Haring David nang siya ay nagkasala sa Diyos dahil kay Bathsheba. Yan, ito talagang si Bathsheba, no? At mababasa natin ang disiplina ng Diyos kay David sa 2 Samuel chapter 12, verse 10, 13, at 14. Yan. Sabi po rito, dahil sa ginawa mong ito, at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil nilapastanganan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. If obedience is costly, disobedience is more costly. Tandaan natin na kung ang pagsunod sa Diyos ay malaki ang gantimpala, higit namang pagpapalo ang kalakip ng pagsuway natin sa Kanya. Tingnan natin po yung naging bunga ng pagsuway ni David. Gaya na rin ang sinasabi ni Propeta Nathan, na laging may mamamatay sa patalim sa kanyang sambahayan dahil sa kanyang pagkakasala. Mababasa natin ang mga trahedyang nangyari sa pamilya po ni David sa 2 Samuel chapter 13 and 14. Yan. Pagkatapos ng kabanata ng pagkakasala,
ni Haring David. Ito po yung nangyari. Yan. Ito po yung mga dahil sa pagkakasala. Yan. King David's children, pagkan po natin yung kanina. Yan. Doon po kay Ahinoam, si Amnon, ano po yung ginawang pagkakasala ni Amnon? Diba? Nirape niya si Tamar, na anak din ni David. Hindi lang nirape, ano pa yung ginawa? Diba? Pinatay. Biruin niyo po, in Old Testament, meron ng ganito. Kaya hindi natin matanong, bakit nangyayari sa panahon natin ngayon? Kasi mismo, in Old Testament, nangyari na. Diba? Itong si Tamar, nirape niya. Kapatid niya po ito ha, pero hindi sila magkapatid sa ina. Magkapatid lamang sila sa ama ni David, kay David. Okay? Sunod po, si Absalom. Yan, kay Maaka. Killed Amnon, rebelled against his father, David. Diba? Kasi po itong si Absalom at si Tamar, sila po ay tunay na magkapatid kay David. Tapos, step brother niya lang si Amnon. Eto si Amnon, nagagandahan siya kay Tamar. Kasi ang ganda ni Tamar eh. Diba? Ang ginawa niya, ni-rape niya. Si Tamar, hindi lang niya ni-rape, pinatay pa. Diba? Ay, hindi po. Tama ba ako? Ay, sorry po. Mali pala ako. Ayan. Yung kanina po, si Amnon ay ni-rape niya. Hindi niya po pala pinatay si Tamar. Sorry po Ayan. Ito po, si Absalom pala ang pumatay kay Amnon. Pinatay niya si Amnon kasi nung nalaman ni Absalom na ni-rape niya si Tamar, ni-rape ni Amnon si Tamar, nagsumbong siya kay Absalom. Kaya itong si Absalom ay pinatay niya si Amnon. Ayan. Okay, tapos si Tamar naman, ni-rape siya ni Amnon. Ang gulo-gulo ng pamilya nila, no? Diba? Ayan. Okay, sunod po. Kay Hagit naman. Itong si Adonijah, yan, revealed Solomon as king successor. Yan. Tapos kay Bathsheba, yung first baby died because of David's sin. Namatay siya dahil sa pagkakasala ni David. Kaya hindi na pinangalanan. Okay? Tapos si Solomon, King David's successor, has 300 wives and 700 concubines. Diba? Yan po yung mga nangyayari. Yan. Meron tayong kalayaang pumili. Ngunit wala tayong kalayaan upang piliin ang resulta ng ating pagpili. Diba? Malaya tayo. May privilege tayo mag-asawa ng marami. Pero lagi natin iisipin, lahat ng ginagawa natin ay may kapalit. At dyan papusahan ng Panginoon. At yan yung nangyari sa buhay po ni David dahil sa pagkakasala na kanyang ginawa. Sabi po ito, we have the freedom to choose, but we don't have the freedom to choose the consequence of our choices. Lagi po nating tandaan yan. Ulitin po, sabi dyan, we have the freedom to choose, but we don't have the freedom to choose the consequences of our choices. Ano nga po ulit ang unang original na disenyo ng Diyos sa ating pamilya? Ano po yung unang punto? One man and one woman united by marriage. Ikalawang disenyo ng Diyos, ang tatay ang itinalaga niyang leader o tagapanguna ng pamilya. Huwag po kayo magagalit mga tatay ha, kasi yun may sasabi ng Biblia. Okay? Yan po yung pangalawang punto. The father is the leader of the family. Tama po ba? Pag isang ayaw ng mga nanay, hindi, kami leader sa bahay. Pag lalaki nasa bahay, laging wala ang tatay, nasa trabaho. Okay, gaya po ng sinasabi doon sa unang Corinto chapter 11, verse 3, ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang unang ulo ng bawat lalaki, ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Nakakalungkot na katotohanan, hindi na pangunahan ni David ang kanyang pamilya ayon sa nais ng Diyos. David was not able to lead his family according to God's design. Base po sa isang survey na ginawa sa Africa, makikita natin sa larawang ito kung gaano kalaki ang impluwensya ng isang ama sa pananampalataya ng kanilang anak. Makikita po natin. Nabawasan niyo po ba? Okay, doon po sa chart, yung dad po, ilang
Okay? Doon po sa vote, 6%. Doon sa vote, mom and dad, ilang percent? 72%. Ano po yung nakikita nyo doon sa chart? Yung tatay, yung impluensya niya, malaki. Halos kalahati. 55%. Doon sa pangalawa, kasi parehas nanay at tatay, 72%. Mag-join sila. Pero pag inalis natin, di ba, mababa? Kung ang nanay lang, mababa. Ang pinakamataas ay ang tatay. Di ba? Ganun kalaki po yung impluensya ng isang ama sa pananampalataya ng kanilang anak. Napakalaking porsyento, halos 55%, higit pa sa kalahati ng kabuong bilang ng sinurvey ng mga anak ang nananatili sa pananampalataya kapag ang kanilang tatay ay nailid sila sa pananampalataya sa Panginoon. Yan. Sabi mo dito, fathers are important. Yan. The study found that when fathers are the first to embrace Christianity within the family, there is a remarkably high probability that the rest of the family will follow suit. When fathers attend church regularly, regardless of the mother's involvement, between 2/3 and 3/4 of their children will attend church as adult. Ayon po sa survey po ito hindi po nanggaling sa akin. Yan, ayon po sa survey, kapag ang tatay daw po ang unang nakakilala sa isang pamilya, malaki ang posibilidad na madala niya ang buo niyang sambahayan sa Panginoon. Naniniwala po kayo doon. Bakit? Kasi nasa kanya yung authority. Diba? Bilang tatay. Tama po ba? Sino po rito ang tatay na nasa kanya ang authority? Ay, wala talaga. Sino pa ang takusa? Takot sa asawa? Wala din, po tayo. Di ba? Sabi ko rito, dapat daw po ang mga tatay, sila yung nag-lead. Mapapasa po natin sa mga pinag-aralan natin dati, sa mga minessage ni Paz, di ba? Yung tatay po, dapat siya yung sumasakap doon sa kanyang pamilya. Gayun din, kahit ang tatay lamang ang dumadala sa mga gawain, hindi kasama ang nanay, higit sa kalahati rin ng kabuang bilang ng mga anak na sinurvey ang magpapatuloy sa kanilang pananampalataya hanggang sa pagtanda nila. Yeah. Kahit ang tatay ay hindi regular na dumadalo sa mga gawain, higit pa rin sa kalahati ng kabuang bilang ng mga anak na sinurvey ang magpapatuloy sa kanilang pananampalataya hanggang sa pagtinda nila. Tunay nga na napakahalaga ng impluensya at paggabay ng mga tatay sa pananampalataya ng kanilang mga anak. Yan. Kaya mga tatay, kayo po ang iniidolo ng inyong mga anak. Hindi ko po sinasabi na hindi iniidolo mga anak. Bigyan muna natin ang tatay ngayon. No? Ayan. Kayo po ang tinitingnan. Ayan. Doon po sa mga anak po namin, itong buong March, ay nagkaroon po kami ng tinatawag na CDPR, evaluation. Ayan. After ilang years, ayan, ngayon lang ulit kami nag-one-on-one. Ayan. Sabi ko nga, napakabigat nung nangyari itong CDPR month. Lalo na sa akin. Kasi yung youth po ay sobrang, alam naman natin, emotional. Ayan. Ang nagiging cause po, o nagiging dahilan po, family. Marami po sa mga kabataan, ang nagiging dahilan kung bakit nagiging ganon yung kanilang buhay dahil po sa tatay. Nakikita ng mga kabataan kung paano binubugbog ang nanay nila ng kanilang tatay. Nakikita po ng mga kabataan kung paano hindi nagbibigay ng support ang tatay sa kanilang asawang babae, sa kanilang mga anak. Makikita na po natin yung influensya. Napakalaking bahagi po sa buhay ng mga anak ang buhay ng isang tatay, hindi lang po ng nanay. Bakit po? Kasi ang mga tatay, sila po ang iniitulo talaga ng mga anak. Nakita naman po natin yan, di ba? Na sana po, yan, tayong mga tatay na nandito, maging good example po tayo. Kasi akala natin okay lang. Okay lang sa mga anak natin na ganito yung ginagawa natin. Pero napakalaking epekto po nung nangyayari sa kanila. Meron nga ako, hindi ko na po banggitin kasi bawal po yan eh. Gusto ko i-share sa inyo para at least alam niyo yung bigat na nararamdaman ko. Pasak sa inyo. Meron po tayong isang kabataan.
Gusto niya mag-criminology. Bakit? Kasi nakikita niya kung paano pinupupo yung nanay niya mula pagkabata. Meron tayo gusto maging social worker. Bakit? Kasi hindi niya naranasan yung support mula sa magulang niya, mula sa tatay. Ganyan yung nararamdaman ng buhay ng mga kabataan natin. Kaya yun po, ano lang kasi, ang hirap po lalo na sa akin sa teacher. Dati po kasi, talagang burden sa akin, pero ngayon tinutulungan ako ng Lord kung paano i-handle yung mga ganitong sitwasyon. Sinishare ko po yun sa inyo to, para maramdaman po natin, hindi lang sa mga tatay, kayo pong mga nanay, kamustahin natin yung mga anak natin. Kamusta kayo, anak? Diba? Malaki pong impluensya yung dapat natin gawin sa buhay po ng mga kabataan ng mga anak natin. Gusto niyo po ba na imbis na sila ang magsabi sa inyo ng problema, magsabi sila sa inyo ng problema, sa ibang tao pa nila sinasabi? Tapos malalaman niyo po, ano yung mararamdaman niyo? Galit kayo, di ba? Bakit? Kasi ako nanay mo, ako tatay mo, bakit hindi mo sa akin sinasabi? Bakit sa iba mo sinasabi? Ang tanong, nakakausap ka ba ng nanay mo? Nakakausap ka ba ng anak mo? Nagiging open ka ba sa nangyayari sa buhay ng anak mo? Sana po, bilang mga magulang, tayo po yung maging unang kaibigan ng ating mga anak. Tayo po yung unang masasabihan ng problema ng ating mga anak, hindi ng ibang tao. Tapos nagagalit tayo kapag nalalaman natin sa ibang tao yung problema ng anak natin. Yan po yung nangyayari sa realidad po ng buhay ni David. Hindi siya naging open doon sa kanyang mga anak. Hindi niya ginay ng maayos yung kanyang mga anak. Kaya ano yung nangyari? Diba? Nagpatayan. Nag-rape. Diba? Bakit? Kasi walang maayos na komunikasyon bilang tatay doon sa kanyang mga anak. Hihintayin pa ba natin na dumating tayo sa ganung punto ng buhay natin? Ayaw naman po natin, di ba? Yan. Yan. Next po, yan. Tingnan naman po natin kung paano tumagon si David sa pagkakasala ng kanyang mga anak. Una, ay napagsamantalahan ni Amnon ng kanyang kapatid na babae na si Tamar. Ano po yung ginawa ni David? Ang sabi po sa ikalawang Samuel chapter 13 verse 21, ito po yung nangyari. Ito po yung response ni David nung nalaman niya na itong si Amnon ay ginahasa niya itong si Tamar. Sabi po dito, 2 Samuel chapter 13 verse 31, galit na galit si Hari David nang mabalitaan niya ito. Yan. Sa ibang manuscript po, yan, hindi, kasi ito lang yung mababasa natin sa Bible. Pero po dun, kung nagbabasa po kayo ng Bible, meron po sa ilalim yung itawag natin footnote. Alam niyo po yun? Na meron po itong maliit mga salita pa para mas mag-support doon sa verse na yun. Yan, sabi nito, subalit, hindi niya pinurusahan si Amnon. Biruin niyo ha, nirape niya si Tamar, hindi niya pinarusahan. Anong ginawa niya? Hindi niya sabi dito, sapagkat mahal niya ito at ito ang kanyang pangalan. Biruin niyo po. Dahil sa mahal niya, hindi niya pinarusahan. Ganun po ba ang pagmamahal? Ganun po ba ang pagmamahal? Ang pagmamahal po ay pagkukonsinti pa sa bagay na mali na ginagawa. Okay. Kung mahal mo yung anak ang dapat mong gawin, disiplinahin siya sa maling ginagawa niya. Hindi konsintihin dun sa maling ginagawa niya. Nabasa natin, nagalit si David sa ginawa ni Amnon. Ngunit pagkatapos nito, ay wala siyang ginawang hakbang upang disiplinahin niya ang kanyang anak. Ang sabi sa ibang manuskrito, hindi pinarusahan ni David si Amnon sapagkat mahal niya ito at ito ang kanyang panganay. Ano naman po yung ginawa ni Absalom nang malaman niya ang ginawa ni Amnon sa kanyang kapatid na si Tamar? Sabi po dito, pinalipos muna ni Absalom ang 2 taon pagkatapos siya ay gumanti kay Amnon at pinatay niya ito. Pagkatapos patayin ni Absalom si Amnon, mayroon din bang ginawa si David? Sa tingin nyo? Wala. Diba?
Wala siyang ginawa upang disiplinahin si Absalom. Yan. Kung tutusin ayon sa kautusan, ang kabayaran ng ginawa ni Absalom ay kamatayan. Ngunit makikita natin na nang dumating si Absalom mula sa Jerusalem, hindi rin ito kinausap ng hari. Kailangan niya pang sunugin ang bukidin ni Joab upang mapansin siya ng hari. At noong nagkita sila, hindi rin niya ito kinausap. Bagkos, hinagkan niya lang gaya ng sinabi sa ikalawang Samuel, chapter 14, verse 28 to 33. Walang ginawa si David. Parang ang ginawa niya, nung nakita niya si Absalom, ang ginawa niya, hinagkan niya lang. Parang pag nakasabi ng, okay lang yan na. Parang ganun eh. Diba? Kung ikaw ang tatay, alam mong mali ang ginawa ng anak mo, dapat disiplinahin mo siya doon sa ginawa. Pero hindi. Pinakitaan pa niya ng kaputihan. Hinagkan lang eh. Diba? Parang wala lang. Parang okay lang na. Okay lang yung ginawa mo. Ganun po ba? Dapat ang isang magulang sa kanyang anak nakagawa ng mali. Ayan. Sabi sa 2 Samuel chapter 14 verse 28, 20 taon nanatili si Absalom sa Jerusalem na hindi man lang siya nakita ng hari. Nang marinig niya ito, nagpunta si Joab sa hari at matapos nila mag-usap, si Absalom ay ipinatawag. Humarap naman ito sa hari at buong pagpapakumbabang nagbigay galang at hinagkan siya ng hari. Gayun din, nang si Adonias ay ipinamalita na siya na ang susunod na hari kahit alam niya na si Solomon ang pinili ng Diyos upang sumunod sa kanya upang maging hari. Ang sabi po sa unang hari chapter 1 verse 5 and 6, samantalang ipinamalita ni Adonias na anak ni Hagit na siya ang susunod na hari, may inihanda na siyang mga karwahe, mga bayo at 50 alalay na kawal. Ni minsay hindi siya pinagsabihan o sinaway ng hari sa mga ginawa niya. Si Adonias ay nakababatang kapatid ni Absalom at napakakisig din tulad nito. Nabigo si David na disiplinahin ng kanyang mga anak gaya ng bilin ng Panginoon. Sa Efeso chapter 6 verse 4, mga magulang, sabi po dito, sabay-sabay nga po natin masahin. Nagagawa po ba natin ito bilang magulang? Ang sabi po ng Biblia, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, ano daw po yung dapat gawin? Palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Parang baliktad na mundo ngayon no? Parang ang nanay na ang sumusunod sa anak. Diba? Pag nagkasala ang anak, ang anak kay nanay, sino sumusuyo? Nanay pa, sorry na lang. Di ko naman sinasadya. Diba? Bilang mga magulang, parang tayo na, diba? Yung, imbis na yung anak, yung magpatisiplina sa atin, parang tayo may dinidisiplina ng ating mga anak. Nagiging baliktad na ito. Pero sana po ay hindi maging ganon. Sabi dito, huwag nating hayaan na maghimagsik laban sa atin ng ating mga anak. Diba? Kahit sabi nga, diba, hanggat nasa loob pa ng tahanan ng iyong mga anak ay may responsibilidad ka sa kanila. Diba? At ikaw pa rin ang masusunod sa loob ng tahanan. Diba? Pag ayaw sumunod, anong gagawin? Ayaw. Diba? Takot din? Diba? Ayaw. Diba? Kailangan disiplinahin. Pag sinabi kong anong oras ka uuwi, dapat nasa loob ka na ng bahay ng ganitong oras. Kung ayaw mo sumunod, tsak ka tumira sa labas. Ganun po ba kayo mga magulang? Hindi, no? Okay. Anak, alas 6. Alas 6 dapat nasa bahay ka na. Ano oras umuwi yung mga anak? Alas 6 na? Umaga na. Di ba? Usapan, alas 6 ng gabi. Tapos ang gagawin, okay lang yun na. Enjoy mo lang. Di ba? Minsan nagiging ganun eh. Hindi na nagiging tama.
Hindi nagabayan ni David ang kanyang mga anak upang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Gayon din upang sila ay magkasundo at bumalik sa Panginoon. David was not able to lead his sons to repentance and reconciliation. When there is no repentance, there is no reconciliation. Tandaan din natin na kapag walang pagsisisi, ay wala ding pagkakasundo. Ano nga ulit ang disenyo ng Diyos sa pamilya? Ano po yung unang punto? One man and woman united by marriage. Second po, the father is the leader of the family. Ikatlo po at panghuli, yan, discipleship begins in the family. Bago po tayo magdisipulo sa ibang tao, dapat ang unang dinidisipulo po natin ay yung ating pamilya. Discipleship begins in the family. Ang Diyos, kapag siya ay nagligtas, hindi lang ang individual ang kanyang nililigtas. Nais niya rin na ang buong sambahayan nito ay maligtas, gaya ng nangyari sa bantay sa bilangguan. Sabi po dito sa Gawa chapter 16, verse 30 hanggang 31, sila ilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Makikita po natin maliligtas ka maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. 32 and 34. At ang salita ng Panginoon na ipinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Nang oras din iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buko niyang sambahayan. Pagkatapos sila ay sinama niya sa kanyang tahanan at pinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila ay sumasampalataya sa Diyos. Ngunit paano natin ito may mabahagi sa ating pamilya? Ito ay kundi sa pamamagitan na tinatawag nating discipleship. Dito po sa church po natin, sinimulan po natin yung discipleship. And sana po, kung tayo ay magdi-disciple ng ibang tao, isabay po natin yung pamilya natin sa pagdi-disciple. Kung paano totoong kasibihang parents are our first teacher, gayon din naman ang mga magulang dapat ang unang discipler ng kanilang mga anak. Ano nga ba ang layunin ng Diyos? Bakit nilikha niya ang pamilya? Yan, ano raw po? Purpose of the family, sabay-sabay mo natin basahin, to raise godly generation. Sabi po sa Malakay chapter 2, verse 14 and 16, yan, ang pinakalayunin ng Diyos ay upang magkaroon ang mag-asawa ng mga Diyos na mga anak na magpaturi rin ng tungkol sa Diyos sa kanilang mga anak. Sabi po rito, itinatanong ninyo kung bakit saksi si Yahweh na kayo sumira sa pangako ninyo sa inyong asawang pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya, bagamat nangako kayo magiging tapat sa Kanya. Verse 15, hindi ba pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at Espiritu? Ang layunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Kaya huwag ninyong pagtaksilan ang babaeng pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Nasusuklan ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mag-asawa, sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Napopuot ako sa taong gumagawa ng kalpitan sa kanyang asawa, kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa. Hindi pa ako nagsabi niyan ha. Ang Biblia po ang nagsabi yan. Yan po ay sinabi sa Malakias. Yan. Dahil nabigo si David na disiplinahin ng kanyang mga anak, nabigo rin siya na turuan ng mga ito ng mga bagay patungkol sa Panginoon. Sabi po rito, David failed to disciple his children. Gaya ng utos ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7, ang mga utos niya ay itinanim niyo sa inyong puso, ituro niyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Yan po yung sinasabi. Yan. Verse 8
8, yan. Verse 8 and 9, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Base po sa mga talatang binasa natin, ang mga magulang po ang may responsibilidad sa pagtuturo sa kanilang mga anak ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Ulitin ko po, responsibilidad. Diba? Ngayon po, diba? Kahit din sa kinalaman ng Diyos, sa school pa lang. Diba? Ano po yung nangyayari ngayon? Pinapapasok ang bata. Diba? Para ano? Magturo-turuan siya ng teacher. Pero pag uwi ng bahay, tinuturuan pa ba ng magulang? Hindi na. Kaya yung mga teacher nakakaawa eh. Di ba para silang babysitter na lang? Ay, pero anak ko, turuan mo yan. Di ba? Pero bilang mga magulang, responsibilidad din natin yung ating mga anak. Huwag natin ipaubaya sa ibang tao yung responsibilidad natin bilang magulang sa ating mga anak. Lalo na pagdating sa kaalaman ng ating Panginoon. Parents are responsible for their children's spiritual education. Totoo nga na nabago na ng sanlibutan ang tunay na kahulugan ng katagumpayan sa mundong ito. Si Haring David ay matagumpay bilang hari. Mayroon siya at ang kanyang mga anak ng lahat ng mga bagay na kailangan at gusto nila. Diba? Makikita natin lahat. Meron sila eh. Subalit, hindi pa rin ito sapat upang maging masaya at maayos ang isang pamilya. Diba? Makikita natin itong si David, hari siya. Lahat ng gusto ng kanyang mga anak na ibibigay niya, na po-provide niya. Pero, meron pa rin, diba? Na bagay na hindi naging sapat upang sila ay maging masaya at maging maayos. Hindi sapat na binibigyan lang natin ang ating mga anak ng kanilang kakainin at susuotin. Madalas, ito lang ang pananaw natin bilang mga magulang. Di ba? Bilang mga magulang, pananaw lang natin, ma-provide lang natin yung lahat ng pangangailangan ng ating mga anak, okay na. Sapat na. Di ba? Basta maibigay lang natin. Yan. Yan, nagampanan ko na ang aking tungkulin bilang magulang. Minsan nagiging natatapos na lang doon eh. Oh, napag-aral na kita, napag-graduate na kita ng college, okay ka na, ayos ka na. Diba? Minsan ganun po. Ngunit hindi ito ang sinasabi ng Biblia. Ang nais ng Diyos ay maipasa natin hanggang sa susunod na henerasyon ang tungkol sa kanyang mga salita upang hindi mapahamak ang ating mga anak sa kasalanan pagdating ng panahon at kalimutan nila ang Panginoon. Baka sa sobrang kampante natin na naibibigay na natin yung lahat ng pangangailangan ng ating mga anak. Pero tingnan natin yung buhay niya, ano na ba ang nangyayari? Kamusta na kaya yung communication niya sa Panginoon? Yung relasyon niya sa Diyos? Sino po rito kinakamusta lagi ang anak niya pagdating sa relasyon niya sa Diyos? Nakakalungkot po, wala po. Iisa na, dalawa. Hindi niyo po kinakamusta ang anak ninyo patungkol sa relasyon niya sa Diyos? O kayo rin po may problema sa relasyon niyo sa Diyos? Kaya hindi niyo nakakamusta yung mga anak. Sana po bilang mga magulang, tanongin natin. Sabi ko nga, napakasarap lagi yung question na, kamusta ang puso mo? Kasi pag sinabing puso mo, napakalawak nun eh. Kamusta, dagdagan natin, kamusta ang puso mo pagdating sa Panginoon? Diba? Lagi na nating tatanungin yun sa ating mga anak. Baka yung mga anak natin nalalayo na. Akala niya nagpupunta dito sa church, pero iba pala pinupuntahan. Kampante tayo tuwing Sunday nandito sa church. Pero wala pala. Kamustahin natin lagi yung ating mga anak kung kamusta yung relasyon niya sa Panginoon. Eh, tayo din, bilang mga magulang, kamustahin din natin yung sarili natin. Kamusta ba yung sarili ko pagdating sa relasyon ko sa Diyos? Diba? Lagi natin iisipin tayo yung good example sa ating mga anak. Diba? Paulit-ulit nga dito, sinasabi natin na lagi natin sinasabi sa ating mga anak, magsimba ka tuwing linggo. Pero ikaw, nagsisimba ka ba?
Magbasa ka ng Bible. Pero ikaw, nagbabasa ka ba ng Bible? Di ba? Mag-pray ka. Pero ikaw, nagpa-pray ka ba? Bago mo sabihin sa iyong mga anak, tingnan mo muna yung sarili mo. Kung nagagawa mo yung mga bagay na yun. Sabi ko dito, God's design is to pass on spiritual legacy. Ang pinakamahalagang bagay na maipapamana natin sa ating mga anak, ang sila ay makilala sa Diyos at ipasa rin ito sa susunod na henerasyon. Yan po ang pinakamahalagang bagay. Wala pong pinakamahalagang bagay. Hindi po mahalaga kung marami kayong pamana sa Kanya. O anak, meron kang 10 bahay. Marami naman tayong pera sa bangko. Ayan yung pamana ko sa'yo. Lagi natin isipin yung mga bagay na yan, material things, hanggang dito lang sa lupa. Madadala po ba natin sa langit yun? Hindi. Di ba sasabihin sa Lord na, ito po yung pamana ng nanay sa akin. Meron po akong titulo, Lord. Di ba? Lahat ng bagay hanggang dito lang sa mundo. Pero ang salita ng Diyos, ang buhay na makakilala siya sa Panginoon, madadala natin yan sa Panginoon. Sabi nga natin, yun yung impukin natin na kayamanan sa langit. Yung salita ng Diyos, yung ginagawa natin para sa Panginoon. Yung lahat ng mga bagay na ginagawa natin dito sa sanlibutan, hanggang dito lang yan. Hindi natin yan madadala sa heaven. Children can have the greater inheritance than the godly legacy left to them by their parents. Katulad po ng pananampalataya ni Joshua na makikita natin sa Joshua chapter 24 verse 15. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Balikan po ulit natin yung 3 disenyo ng Diyos sa ating pamilya. Ano po ulit yung unang point? Second po? And third po? Begins in the family. Bilang pagtatapos po, nais kong ibahagi sa inyo itong kwentong ito. Ayan. Meron pong isang matanda na malapit na pong mamatay. Napag-isipan niyang tawagin ang kanyang mga anak at asawa. Ayan. Siguro magbibigay na ng last and will testament na. Nang sila ay magkakasama, ikinuwento niya ito. Noong bata pa ako, nais kong baguhin ang mundo. Ngunit naisip ko, mahirap pala ito. Diba? Gusto niyang baguhin yung mundo. Pero naisip niya, hindi kaya. Kayo po ba naisip niyo ba na baguhin ang mundo? Hindi, di ba? Ang hirap. Para magawa ko ito, yan, naisip ko na dapat ko palang baguhin muna ang aking bansa. Ayan, hindi niya nakaya yung mundo. Bansa ko na, nilita niya na, di ba? Ngunit, napag-alaman ko na mahirap din palang baguhin ang aking bansa. Ano po yung ginawa niya? Kaya nakaisip na naman ako muli. Ano kaya kung baguhin ko ang aking komunidad? Ayan, komunidad. Ngunit, ito man ay mahirap na bagay din. Alam ko na kung babaguhin ko kaya ang pamilya ko, napaisip ako, mas madali na magsimula ako sa kanila. Ngunit napaisip na naman ako, di ba? Hindi ko kayang baguhin yung pamilya ko eh. Napaisip na naman siya. Bago ko sila mabago, ako pala muna ang dapat mabago. Kung gusto mong mabago yung pamilya mo, kung gusto mong mabago yung community, yung bansa at yung mundo, sino po muna ang dapat baguhin? Yung sarili natin. Baguhin muna natin yung sarili natin bago natin baguhin yung ibang mga tao. Napakahalaga ng pamilya. Maliit lang. As the family goes, so goes the nation. Nakasalalay sa moralidad ng pamilya ang ikalalago o ang ikababagsak ng isang bansa. Kaya katulad ng natutunan natin ngayong umaga, hayaan natin maging liwanag ang ating pamilya sa ating komunidad. Sa paanong paraan, ipasa natin ang balita ng kaligtasan
Una, sa ating mga anak. Sunod, sa ating buong sambahayan. Bagaman si Haring David ay nabigo na ipasa sa kanyang mga anak ang pagiging makadiyos, ang Diyos ay naging tapat pa rin sa kanya. Biruin niyo po, hindi naging tapat si Haring David sa kanya, pero ang Diyos ay naging tapat pa rin sa kanya. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na mula sa kanyang lahi ay dating ang tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, na siyang nagdala ng liwanag sa ating buong pamilya. Makikita po natin, si Jesus ay nagsimula sa lahi ni David. Di ba? Kahit na itong si David ay hindi naging tapat sa Diyos, pero ang Diyos ay naging tapat sa kanya hanggang sa huli. At doon isinilang ang ating Panginoong Jesus. Ito po yung lahi ni David. At paano pumasok si David, si Jesus doon sa kanyang lahi. Makikita po natin, ganun katapat ang Diyos. Kung nais nating baguhin, nais nating magkaroon ng pagbabago sa ating pamilya, simulan natin yun. Diba? Ang Panginoon, kahit paulit-ulit tayo nakakagawa ng kasalanan at pagkakasala, ang Diyos ay nagiging tapat pa rin sa atin. Pero hindi yun excuse para magkasala tayo, ha? Tapat naman ang Diyos eh. Okay lang na gumawa ng kasalanan. Hindi po. Ang nais ng Diyos, gawin natin ang kalooban niya sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating komunidad, at sa mga taong nasa paligid natin. Gawin po natin yung bagay na yun. Sana po, yung buhay ni Haring David ay maging good example, hindi po bad example sa atin, ha? Huwag po natin gawin yung mga ginawa ni Haring David. Gawin po natin yung paano siya, kung paano yung mga maling ginawa niya, ay maging good example sa atin. At gawin natin, itama po natin yung mga bagay na yun. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa buhay ni Haring David, na bagaman siya ay nagkamali bilang isang magulang. Salamat sa buhay niya dahil ngayong umaga ay tinuruan mo po kami na maging tapat sa aming mga anak. Maging good example para sa aming mga anak. Salamat, Panginoon, dahil sa patuloy naming pagkakasala ay patuloy ka pa rin nagiging tapat sa amin, gaya ng ginawa mo sa buhay ni David. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Nawa, tulungan niyo po kami na kami yung maging ilaw para sa aming pamilya, para sa aming mga anak. Tulungan niyo po kami na maihibahagi sa kanila ang kaligtasan. Kung paano pinaranas mo sa amin yung kaligtasan, tulungan niyo po kami na maranasan din po nila ang kaligtasan na patuloy na nagmumula sa iyo. Patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa, nawa ang salita mo ang patuloy na tumimo po sa aming mga puso. Lalabas kami sa sambahan ito na dala-dala ang iyong salita. At tulungan niyo po kami na patuloy na mai-apply namin sa aming mga buhay ang bawat salita na aming napakinggan ngayong umaga. Sa iyo po namin pinagkakatiwala at ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa.